ay yung bagay na very familiar sa bawat isa. Kasi yung buhay natin bilang isang Kristiyano, it is not a straight line from point A to point B. Hindi yan straight line. Sana nga straight line na lang, di ba? Para simple, easy ang buhay. Pero alam nyo ba na dinisenyo ng Diyos yung buhay natin na maraming ups and down? Tama? Maraming ups and down. So I want to give some personal story about my life para mas lalo natin ring maintindihan ano ba yung lugar na to. Yung deep na to, ito ay isang lugar na we are very familiar with. I don't know kung nasaan ka. Maybe papunta ka pa lang dyan sa deep, or maybe nandiyan ka na mismo sa deep, or kaya kakalabas mo lang sa deep. I don't know. Pero hindi yun importante. The proper question is not, mapagdadaanan ko ba to? Makakasurvive ba ako dito? That's not the right question. The right question is, ano ang gagawin ko pag habang ako'y nandito sa lugar na to? In the deep. Yan ang pag-uusapan natin. So, gusto ko yung mag-share, meron lang gusto i-share na personal, very personal sa akin. Marami akong masasabi about this and I know for sure ikaw din. At marami kayong mapag-uusapan sa inyong group and discipleship pag itong pinag-usapan ninyo. Because we are very familiar sa lugar na ito. So, alam naman ninyo yung story, no? Na nagkaroon ng problema sa likuran and hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Gumagapang ako literal at hindi ko magawa yung responsibility ko as a husband and a father ng mga panahon na yon. And during that time, I was also unemployed. So I was unemployed for 2 years. And when I decided na mag-a-apply na ako for work, ang hirap maghanap ng trabaho. Ang hirap ibenta yung sarili mo kapag meron kang 2 taon na gap sa iyong employment. Napakahirap ibenta. Okay? Napakahirap ibenta yung sarili. But, I landed the job. And nagpapasalamat ako sa Panginoon. And praise the Lord. Dahil yun yung panalangin ko, tinupad ng Panginoon. And pag first time, may answered prayer ka, ano yung una mong nararamdaman? Diba? You are so high. Diba? Spiritually high. Parang nasa euphoria ka. You are passionate, di ba? You are motivated, you are happy, you are excited. Sabi ko nga sa Panginoon, sabi ko, maraming salamat Panginoon, merong kumpanya nagtiwala sa akin despite of 2 years of unemployment na merong gap sa aking unemployment, merong tiwala sa akin. Maraming salamat Panginoon. Sabi ko, pagbubutihin ko yung trabaho ko. Diba? First day, second day, third day, you are excited. I am excited to go to work. But something happened after 2 months, after 3 months. Nakaupo ako dun sa upuan and then I'm about to log in, parang ayoko mag-log in, parang gusto ko na lang umabsent. Di ba? Di ba? Ang ibig sabihin ng lugar na deep, it is in the middle, nasa gitna. I don't know kung ano yung, maraming ibig sabihin yung lugar na yun. Maaaring, ito yung time na plateau. Ibig sabihin nito, hindi ka excited, you're not feeling high, you're not feeling low, normal lang, sakto lang, very ordinary. Maybe ganon, o kaya naman meron kang challenges, trial, meron kang pinagdadaanan, you are in pain, pwede rin yan. So maraming ibig sabihin yung lugar na in the deep. It is in the middle. I don't know what you're praying for. So ibig sabihin nun, kung meron kang pinagdarasal, at you are looking at the answered prayer, andito ka sa gitna. And that's called in the deep. Okay? Maaaring nawala na yung excitement or maaaring meron kang pinagdadaanan. Yan ang ibig sabihin yan. Now, yun yung nangyari sa akin. Napapaisip ako, tama ba itong ginagawa ko? Hanggang dito na lang ba ang buhay ko? I'm about to log in. I'm not motivated like the first time. I'm not excited katulad ng first time. And parang gusto ko na lang magpahinga at umabsent. Parang ganyan mismo yung buhay natin. Ganyan mismo yung buhay natin. At mangyayari yan sa atin. Now, meron ako ditong illustration so we can better understand kung ano yung lugar na ito. And unang-una sa history ng mankind, okay, that's not a straight line. Yan yung pattern na sinet ng Diyos sa ating buhay. Actually, that is very straightforward pa. Yan yung zoom out
ng buhay natin bilang isang Kristiyano. At first, syempre tayo ay makasalanan, na-separate tayo sa Panginoon, kaya meron tayong line na paibaba. And fallen, and we are separated sa Panginoon. Nangyari kay Adam and Eve. And Jesus happened, merong plano ang Panginoon, we accepted Christ as our Lord and personal Savior, and we are being what? Born again, reborn for the second time. So nagkaroon tayo ng enlightenment, awakened sa gospel. Nagkaroon tayo ng surrender and new life. And we all remember the feeling nung unang beses na tumanggap ka sa Panginoong Jesus. You are high. Tama? Feeling mo, kaya mong sagutin ang lahat ng sagot sa buong mundo. Diba? You are daring everyone, ask me, and I will answer you because Jesus is with me. Very confident ka pa. Tama? Yung mga time na talagang you are feeling high and spiritually high. Diba? You are excited na pumunta ng simbahan, you are excited to worship, to sing praises, to sing mga gospel songs, to share the gospel. You are excited na mag-serve, mag-pray, to read the Bible. Andiyan yan yung mga time na yan eh. And yung we feel very good at ng mga time na yan. Yung mga una, yung initial na part ng ating pagiging Kristiyano. And then, the next is, what happened? Nagkakaroon ng pababa. Yan yung tinatawag nating the deep, yung part na yan. Ano ba yung part na yan? Yung part na yan, dito nagkakaroon ng trials, dito nagkakaroon ng challenges, dito nagkakaroon ng natitest yung ating pananampalataya. Nawawala minsan yung feeling natin ng unang beses. No, yung excitement nawawala, yung being passionate nawawala na tawag mo rito, yung being high spiritually ay nawawala. Pero ito yung time na tinetest tayo, we are waiting, and ito yung time na nire-refine ng Diyos yung ating character. And mind you, sa area na to, dito maraming nagkikwit. Kasi dito yung time na nagdududa yung isang tao, totoo ba ang Diyos? Bakit ganon? Favored pa ba ako ng Diyos katulad nung una? Ba't hindi ko maramdaman na Panginoon? God seems silent. Di ba? I'm serving God, I am tithing, obedience, lahat. I'm praying, reading the Bible, and yet, why? Why I feel that God is silent? Parang undistant ng Panginoon. Nangyayari yan sa buhay natin, Kristiyano. And merong reason kung bakit nangyayari yan sa buhay. It is a pattern. Mangyayari at mangyayari yan. I don't know kung nandiyan ka. I don't know kung nakalampas ka na. Kasi after ng testing, ng waiting, ng refining, during that time na nandun tayo sa deep, diyan magkakaroon ng tinatawag na spiritual maturity. You know, kasi at first, ano yung faith natin? Ang faith natin ay nakabase sa emosyon. And that's dangerous. That's very dangerous na yung faith natin ay depende sa ating emosyon. Maling-mali yun. Yung testing, waiting, refining, our time dito sa place na to na tinatawag na deep, dito nagkakaroon ng transformation na instead of emotion-based faith, nagiging covenant-based faith. Nakatingin ka sa pangako ng Diyos sa iyong buhay, kung sino ang Diyos sa buhay mo, mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, karakter ng Diyos sa iyong buhay. Hindi nakabase sa iyong feeling. Hindi nakabase sa iyong feeling. And sasabihin ko sa inyo, we are not alone sa bagay na to. Everyone will experience this. Mangyayari at mangyayari. Maaaring sa trabaho, I don't know. Maaaring sa iyong marriage, I don't know, maybe sa first year ng inyong pagsasama, very romantic, godly, you know. Lagi kayong tumatawa, lagi kayong masaya, sabay kayong nangangarap, nag-uusap, but then again, after 3-7 years, nag-uusap kayo, yes, pero pag nag-uusapan nyo na lang yung bills, yung appointment, yung mga bata, hindi nyo na pinag-uusapan kung paano kayo magiging masaya. Katulad ng unang taon ng inyong pagsasama. Then matatanong ka sa Panginoon, Panginoon,
Ganito ba talaga yung pagiging buhay may pamilya? Buhay may asawa? Hanggang ganito na lang ba? Sometimes we are in that place. I don't know kung ano. Maybe sa inyong marriage life, maybe sa inyong work, meron kang pinapangarap na work, meron kang career path na sinusundan, parang ang layo-layo pa, Panginoon. And at first, you are very excited, pero bigla na lang nawalan ka ng passion agad. If you are a student, siguro sa iyong eskwela, kung meron kang degree na kinukuha sa college, the first year, you are very excited, pero pagdating second year, third year, parang nawawalan ka ng gana. Lahat tayo dumadaan sa ganong pagkakataon. Merong deep na tinatawag. And it is not a punishment. Yan yung time na ginagamit ng Diyos to form our character. And there's a man, thousands of years ago, named Habakkuk, na naranasan din niya ito. Si Habakkuk, this is very interesting kasi iba siya sa ibang prophet. Kasi pag sinabing prophet, merong bibigay na revelation ang Diyos sa prophet at sasabihin niya sa tao. Tama? Ganyan ang ibig sabihin, ayun ang trabaho ng prophet eh. Messenger ng revelation ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. But this time, if you're going to read the first chapter of Habakkuk, magugulat ka kasi hindi yun yung nangyayari. Ano yung first chapter ng Habakkuk? Puro reklamo ni Habakkuk. Di ba? He is confused that time. Anong nangyayari? Diba? Accepted naman niya na ang Judah ay dapat parusahan dahil sila ay makasalanan. Accepted yon ni Habakkuk. Pero nagtataka siya. Bakit, Panginoon, bakit Diyos, ginagamit mo yung Babylon, a greater evil than Judah, as an instrument para i-judge yung nation ko? They deserve a worse punishment than Judah. Nagtataka siya, di ba? Bakit yung masamang tao yung magbibigay ng judgment sa amin? Samantalang sila mas kailangan ng mas matinding judgment, not us. Hindi yun maintindihan ni Habakkuk. So he was questioning God, he was confused. Minsan ganyan yung nararanasan natin. Nagtatanong tayo sa Panginoon. We are in a place na we are in pain, we are confused, there's a lot of noise, at hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. I don't know about that. I don't know what's the giant in front of you na pinagdadaanan. It can be your work, your marriage life. It can be anything. It can be anything. Now, ang maganda rito, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, ang tanong ay hindi kailan darating yung time na yan. Ang tanong hindi yung tanong na makakasurvive ba ako sa lugar na yan. Ang tanong ay anong gagawin natin pag nandiyan tayo. Very important yan ha. Alam niyo kung bakit importante yan? Kasi, balik tayo dun sa aking illustration. Yan yung zoom out. Tama? Yan yung zoom out. But if we zoom in, makikita natin na pag ganun-ganun. Tama? That's very straightforward. But if we zoom in, makikita na ang daming dip, mini dips, ups and down. But if we zoom out, yan yung magiging itsura. That's why we need to study this pattern na madidiscover natin sa book of Habakkuk para malaman natin kung ano yung gagawin natin during those dips. Okay? So there are 3 things. First is you should listen, write, and wait. Ayun yung 3 bagay na gagawin natin during our time in the deep. And it says here in Habakkuk 2, 1-3, sabi rito, I will stand at my watch. Sabi ni Habakkuk, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me and what answer I am to give to this complaint. Then the Lord replied, write down the revealing and make it plain on tablets so that a herald may run with it. Unang beses is to listen. I will listen at my watch
and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me. Ang bilis ng pagbabago. Kung babalikan natin yung first chapter, puro complaint. Siya yung maingay. Siya ay nagdadasal long time na yon. Not the church version of prayer. Ano ibig sabihin ng church version prayer? Panginoon, bless me. Panginoon, fill me with the Holy Spirit. Panginoon, bless this food. Yun yung mga church version ng, ng prayer. Pero yung prayer niya this time is about complaint. Kaya dapat ganun din yung gawin natin. Hindi lang yung mga maganda pakinggan. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Meron kang complaint sa Panginoon, you can pray for that. Sabihin mo. Okay? Ganyan ang ginawa ni Habakkuk. Pero pagdating sa second chapter, biglang nagkaroon ng switch. Ano yung unang ginawa ni Habakkuk? I will stand at my watch and station myself on the ramparts. Ang ginawa dito ni Habakkuk, because there's a lot of noise sa kanyang lugar, hindi niya nagugustuhan yung nangyayari. He is confused. Bakit, Panginoon, ito ang nangyayari? Bakit yung judgment mo gagamitin mo yung greater evil to judge us? Why? I can't understand. So, what Habakkuk did was he placed himself away from the noise. Doon siya umalis. Naghanap siya ng tahimik na lugar. He created the space na wala siyang ibang gagawin sa space na yun kundi makinig sa Diyos. And that's a problem sa mga Kristiyano ngayon. Problema yan. Kasi ayaw natin ng silence. Not the audible, loud, maingay ha. Yung totoong silence. Kasi pwedeng nasa isang lugar ka, isang kwarto na hindi maingay, pero hindi siya silence, hindi siya considered as silence. Kasi yung time mo doon, ginagawa mo lang mag-scroll, mag-doom scrolling sa Facebook, manood ng Netflix, magbasa ng kung ano-ano. That's not silence. It doesn't mean na tahimik yung lugar ay silence. Ano ibig sabihin ni Habakkuk dito? Pumunta ka sa isang lugar, create a space na wala kang ibang gagawin kundi makinig sa Diyos. And this is hard. Kasi sanay tayo na mayroon tayong ginagawa. Sanay tayo, hindi tayo sanay na bored tayo. We always want to entertain yung buhay natin. So imagine, meron kang idle time. What are you doing during your idle time? Matik, di ba? Cellphone, check ng email, check ng messenger, doom scrolling sa Facebook. That's what we do. Hindi tayo mapakali. Gusto natin lagi meron ng adrenaline rush. Gusto natin ini-entertain tayo. Yung silence, we don't really like it. Ano ibig sabihin ng silence na yan? Very practical. Gawin nyo bukas or mamaya. 10 minutes a day. Start kayo sa 10 minutes. Lagay mo yung phone mo sa airplane mode. Punta ka sa isang lugar na ikaw ay mag-isa. Better is umaga para walang distraction. Set mo yung alarm for 10 minutes. Cut yung wifi. Sabi ko, airplane mode. Lagay mo sa lamesa yung phone mo and sabihin mo, Panginoon, I'm here. I am listening to you. And there's a lot way to listen to God. Bible, prayer, other people, o kaya pwedeng wala kang gawin actually. You're not reading the Bible, you are not praying, you're not talking to anyone. Ikaw lang mag-isa at Panginoon. And you are analyzing what's happening in your situation because sometimes God is using the situation at pag inaanalyze mo yung sitwasyon na nasaan ka, marireveal ng Diyos kung ano yung mensahe niya sa'yo. So we need to create a space. Katulad ng ginawa ni Habakkuk, away from the noise. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, hindi yan sisigaw. Hindi yan sisigaw sa Diyos, hindi yan makikipagbangayan, makikipagsabayan. Alam, mamaya, gusto niyong maintindihan yung ibig sabihin ng ingay after ng church, maingay dito. Right? Ang dami nag-uusap doon. Diyan. Minsan nagsisigawan.
Iba, minsan lalabas na lang ako, ay, nakapagpahinga yung tenga ko. Di ba? Nakapagpahinga. So, dapat ganun yung gawin natin. Katulad ng ginawa ni Habakuk. And sabihin ko sa inyo, hindi makikipagsabayan ng Diyos sa ingay. Kailangan ikaw mismo ang gumawa ng space para makinig ka sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Habakuk, nag-effort siya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Panginoon, hindi siya madalas sumisigaw. Madalas, ano ginagawa ng Diyos? Madalas, bumubulong. E paano maririnig ang Panginoon, ang bulong ng Panginoon, kung hindi mo inaalis yung sarili mo, sineseparate yung sarili mo sa ingay. Right? Sa ingay. First is to listen to God. I will stand at my watch and station myself on the ramparts. Ang ibig sabihin ng ramparts, isa yung wall, it's a watchtower. At yun yung plano at ginawa ni Habakuk, pumunta siya sa ramparts, sa watchtower. At bilang isang watchtower, anong ginagawa? You are what? You are what? Very attentive. Diba? You are very active. And you are alone. So listen. Pangalawa, is write. Isulat. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. Sabi ng Diyos, isulat mo. Hindi siya inutusan na pumunta ka sa lugar na to, ito ang gagawin mo. Hindi niya sinabi kay Habakuk, meron kang makikitang kahoy dyan, itaas mo, mananalo kayo. Hindi ganun yung inutos ng Diyos. Ang utos ng Diyos kay Habakuk, write down the revelation and make it plain on tablets. Kung ibig sabihin, isulat mo. Alam mo ba na maraming vision ang Diyos sa'yo? Hindi ka lang aware? God-given vision na hindi mo pinapansin? If God has given you or had given you a vision, write it down. Dahil habang nandun tayo sa place, sa deep, sabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na spiritual amnesia. Makakalimutan mo yung calling mo, makakalimutan mo yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon. That's why it's very important for us to write it down. To write it down para hindi mo makalimutan, para lagi mong babalikan. Sa Bible, kapag nag-utos ang Diyos sa isang propeta na isulat mo to, ibig sabihin nun, para maalala. Para maalala. Lagi yan ganyan. Kung bakit inuutusan niya yung prophet na isulat mo to, para maalala. Kasi pag nakalimutan natin, maaabandon na natin. Diba? Write this down in the doorpost. Sa Book of Revelation, write down mga bagay na makikita mo. Sinabi niya kay John. Kaya sinabing isulat para hindi makalimutan. So, kailangan natin isulat. I don't know kung uso pa ba yung journaling ngayon. Meron pa rin gumagawa niya yun. Bili ka ng mumurahing notebook. Gusto mo mamahaling notebook. O kaya naman, meron tayong messenger. Ayun ang ginagawa ko Sinesend ko sa sarili ko through messenger. Or maybe you have notes. Ano yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon? Ano yung vision ng Diyos sa karir mo? Someday ba gusto mo maging engineer? Gusto mo bang maging doktor? Gusto mo bang maging seaman? Gusto mo bang maging businessman? Gusto mo bang maging CFO, CEO? And you know, it is the vision na binigay sa iyo ng Diyos pagdating sa iyong karir. Write it down. Pagdating sa iyong marriage life, sa iyong family, ano yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon? Ang vision ba sa iyo ng Panginoon sa isang pamilya ay yung pamilya na buo? Pamilya na may takot sa Diyos? Nagsisilbi sa Panginoon? Kaya sabihin ko sa inyo, yung mga vision na yan, darating yung time na magiging malabo sa atin. Hindi natin makikita. So we need to write it down. Sa iyong marriage life, sa iyong career, kung meron kang pamilya, meron kang anak, ano yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon para sa iyong anak? Sa pagganyang paglaki, write it all down. God-given vision.
Para sa time that you are in a place na there's a lot of noise, pwede ka mong balikan yung mga isinulat mo to remind you kung ano yung vision ng Diyos sa iyo para hindi mo makalimutan. Write it down. Write it down. And last, ito yung pinakamahirap sa lahat. This is the hardest agonizing part. Sa gitna. We have to wait. First, unang part, listen. That's peaceful, right? Peaceful. Easy, peaceful. Kasi pupunta lang ako sa isang lugar, ako mag-isa. Then, alis ko yung mga distractions, no Wi-Fi, Then, I will give time to read the Bible or just pray, Panginoon, I'm here, I'm listening. Peaceful, tama? Write it down kung meron kang na-receive na vision sa Panginoon, sa iyong career, sa iyong ministry, sa iyong pamilya, sa iyong anak. Write it down. Very practical, tama? Pero yung pangatlo, waiting. Diyan tayo madalas nag-fail. At yan ang pinakamahirap sa lahat. It says here, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Ito yung pinakamasakit sa heart eh. Para ayokong basahin yan minsan eh. Kasi meron din akong vision about sa aking family, meron din akong vision about sa aking career, meron akong God-given vision na talagang pinakahawakan ko na I know na galing sa Panginoon. At malayo pa, ongoing pa lang. Tapos maririnig ko, though it linger, though it's slow, wait for it. That's the hardest part. Pero ito yung pangako ng Panginoon, it will certainly come and will not delay. Nangyayari yan sa mga Bible characters sa Biblia. Diyan tayo si Abraham. Ano yung pangako ng Diyos sa kanya? Magkakaroon siya ng anak. He waited 25 years bago siya nagkaroon ng anak. Joseph, bata pa lang siya, nagkaroon siya ng dream na someday, magiging leader siya ng isang nation, second na pinakamalaki sa authority ng isang nation. Bata pa lang siya, pero anong nangyari? He was betrayed, he was enslaved, he was prisoned before nagkaroon ng fulfillment sa promise ng Panginoon. Sino pa? David. When he was appointed as the king, hindi siya naging hari agad. Because during that appointment, ang hari ay si Samuel. And anong ginagawa ni David? Nagtatago muna siya sa mga kuweba. Hinahunting siya. Sino ba tong appointed king na to? Napapalit sa akin, sabi ni Samuel. Patayin natin. Diba? So, hindi right away. Yan ang pinakamahirap sa lahat, yung gitna. And even Jesus, when He was baptized, God declared Jesus as His Son. Then, ano nangyari? Wilderness, cross, before the resurrection. That's a pattern. Hindi natin mapiforce yung sarili natin na umalis sa lugar na yan. Okay? Merong grace ang Diyos sa lugar na yan. Ano ba ibig sabihin? Merong word na ginamit dito eh. Yung tinatawag na mode. Ang ibig sabihin nito is an appointment or a fixed time. We have our own timeline, pero meron ding timeline ng Panginoon. Ito lang, katotohanan itong sasabihin ko sa inyo. Rarely, God is early. Okay? Rarely, God is early. But He is always on time. Okay? Madalas, sa perspective natin, matagal. Madalas, sa perspective natin, hindi maaga. Pero God is never late. He is rarely early, but He is never late. Hindi yun lalampas ng isang araw. Hindi lalampas hindi yun maa-advance ng isang araw or how many days. Eksakto. Mayroong appointment. Ibig sabihin yan, kung mayroong binigay na vision sa iyo ang Diyos, sa iyong career, mayroong appointment time na mangyayari yan. Okay? So you have to wait for it. Yung time natin sa deep, hindi yan punishment. That's a waiting time or waiting area, a waiting place
hanggang sa appointment time ng promise ng Diyos sa iyong buhay. Ano yung vision ng Diyos sa iyo? Sa iyong pamilya, sa iyong buhay, sa iyong career, sa iyong ministry, you have to wait kung kailan yung fulfillment ng vision na ibinigay sa iyo ng Panginoon. And says here sa Habakkuk 2:3, these things I plan won't happen right away. Slowly, steadily, surely, the time approaches when the vision will be fulfilled. So matagal. If it seems slow, do not despair, for these things will surely come to pass. Just be patient. They will not be overdue a single day. That's why kailangan natin isulat yung mga God-given vision sa ating buhay. At panghawakan mo yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon. Now, ano ba yung hinihintay ni Habakkuk? Ano ba yung hinihintay ni Habakkuk? Alam mo yung hinihintay ni Habakkuk? Ay yung judgment sa Babylon, sa kalaban. Yan yung hinihintay niya. At confused pa si Habakkuk. Bakit Babylon yung magbibigay ng judgment sa amin? They deserve the judgment. They are the greater evil. You know? Ito yung hinihintay niya. At yun yung pangako ng Panginoon. Darating tayo sa time na yan. Kailangan mo lang maghintay. Okay? Now, ano ba yung Babylon? So babalik tayo sa Babylon. What is the Babylon? It is a nation. And according sa Habakkuk 2:4, Babylon is described as what? See, Babylon is puffed up. His desires are not upright. Alam nyo ba na during our time in the deep, Babylon is our temptation. Dahil dalawa lang yung option na pwede mong gawin during your time in the deep, during the time in your trial, during your time ng iyong paghihintay, ng answered prayer. Dalawang bagay lang ang option natin. It's either you become the Babylon or you become the righteous one. Dalawa lang ang pupuntahan natin. And I want to explain, ano ba yung Babylon dito? What are the 5 woes to Babylon? Ano ba yung characteristic ng ng Babylon? Woe to him who piles up stolen goods. Nagnanakaw. Woe to him who builds his realm by unjust gain. Mandaraya. Woe to him who builds a city with bloodshed. Murderer. Woe to him who gives drink to his neighbors. Ang tawag dyan, under the table. Woe to him who says, to wood, come to life. Idolatry. Alam nyo ba na yan mismo yung ating temptation during our time in the deep? Because according sa Habakkuk 2:4, see, Babylon is puffed up, his desires are not upright, but the righteous will live by his faith. So there's 2 option here during our time in the deep. Is either you become the Babylon, the greatest temptation that time, or you become the righteous one. At ano bang ginagawa ng Babylon? Manipulating. Controlling his own timeline. Rushing. Panginoon, lalabas na ako sa kalendaryo, wala pa akong asawa. Ang vision ko, magkakaroon ako ng asawa, binigay mo sa akin yan. Pero bakit wala pa? Gusto kong magkaroon ng anak. Meron akong katrabaho na nililigaw sa akin pero hindi pa Kristyano, baka ito na yun, Panginoon. You're rushing things, magkakamali ka. Di ba? Maybe meron kang promotion na naghihintay, marami kang kaagaw, and nakakita ka ng paraan kung paano mo masasabotahe yung kalaban mo, then sinabotahe mo. You're rushing, manipulating things just to get things done. Di ba? Yun yung ginagawa ng Babylon. Iba nagnanakaw. Nalala ko dati, meron akong classmate dati, na gusto niya magkaroon ng cellphone, bago. Ang ginagawa niya, every time na merong na enrollment, hindi niya binibigay yung buong tuition fee. Para meron siyang pambili ng phone. Cheating. Sometimes, we are the Babylon during time in the deep. Alam niyo kung bakit? Kasi, sabihin niyan, hindi ka masyado nagtitiwala sa Panginoon.
na gusto mong i-rush yung mga bagay, na makuha yung mga bagay na gusto mo. Hindi ka marunong maghintay. Kailangan natin i-surrender yung ating timeline. Hindi natin pwersahin yung Panginoon sa ating timeline. It will never happen. Tayo yung mag-adjust sa timeline ng Panginoon. By faith. Kasi hindi bibigyan ng Diyos yung exact day kung kailan mangyayari. Yun yung mahirap na part. So that's why we have to wait. Sana nga lang, di ba? Meron tayong Google Calendar, kailan ko kaya makukuha yung ano. Sana ganun na lang, ano. Yung answered prayer ko, 3 days na lang. Exciting. Pero walang ganun eh. Di ba? So anong ginagawa natin during that time? Minamadali natin para makuha lang natin yung gusto natin mangyari. Nirarush natin yung mga bagay, minamanipula natin yung mga bagay. Idolatry. Minsan. Mas mahal na natin yung trabaho kaysa Diyos. You know? Dalawa lang yan. It's either you become the Babylon or you are the righteous one. At ang ginagawa ng righteous one? They listen to God, they write the vision, and they wait. They surrender their own timeline. At hahayaan niya yung timeline ng Panginoon ang mangyayari. So, ibig sabihin yan, church, huwag tayong maging katulad ng Babylon. Be the righteous one. Okay? You have to listen, write it down, and wait. That's the hardest part. The waiting part. Now, there are 3 words to remember, and I will end with this. But the Lord. And chapter 2 ended with this verse. Sabi rito sa verse na to, but the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. And these 3 words are very important. Okay? Tandaan natin yung 3 salita na to. Ito lang yung di ba, marami tayong buts sa buhay natin and most likely our buts ay negative. Ito lang yung buts na positive na dapat lumalabas sa ating bibig. But the Lord. Pero ang Diyos. But the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. Pag-check mo ng phone mo, ng iyong bank account, 0 balance ka na and after 3 days meron ka ng bill. Pero ang Diyos ay faithful. Pero ang Diyos ay faithful. Meron kaming problema ng aking asawa. Hindi ko alam kung magkakaayos kami. We are not like katulad ng unang taon namin na kami ay masaya. Pinag-uusapan namin yung aming yung mga dreams sa buhay. Ngayon pinag-uusapan namin yung bills na lang. Very generic ang pinag-uusapan. We are not happy with one another. But the Lord is faithful. Pero ang Diyos. Ano ba nangyayari, Panginoon? Ito yung career na gusto ko sa aking buhay. Pero nandito pa rin ako sa entry level. Hindi ako maka-move on. Paano ba? But the Lord is faithful. But the Lord. Tandaan natin yung 3 salita na yan. Kapag merong noise sa iyong isipan, but the Lord is faithful. But the Lord cares. But the Lord loves you. But the Lord doesn't change. Ano ba ginagawa natin kapag tayo ay nag-iisip-isip sa buhay? Di ba? Minsan, ako madalas nakikita ng asawa ko, nagtataka siya, bakit ka lakad ng lakad, James? Pupunta ka sa kusina, wala ka namang gagawin, tapos babalik ka sa sala. Di ba? Ganun eh. Okay naman, pag nakaupo ka, kukuya-kuya ka. Kasi nag-iisip-isip ka na, di mo nang gagawin mo. Ang Diyos ay hindi ganon. Tayo lang yung ganon. Tama? Ang Panginoon, ang Diyos, nakaupo sa kanyang trono, sa kanyang upuan, hindi nagkukuya-kuya-koy, He's not facing the floor of heaven. Ano kayang gagawin ko kay James? Paano ko kaya matutulungan si James? Paano ko kaya, yung mga anak ko, ang dami nilang problema, paano? Tandaan natin na ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono, sa kanyang templo, at hindi surprise
sa mga pinagdadaanan natin. Hindi siya surprise sa pinagdadaanan natin. Hindi siya na nagwo-worry na hindi ka makaka-survive during that time in the deep. Alam niyo kung bakit? Kasi He is the God of appointed time. He is the God of appointed time. We just have to wait for that appointed time. And during waiting, hindi ka dapat passive. We should be active. We should be active. Hindi yung tipong, Panginoon, gusto kong gantong trabaho. Hihingi ako ng himala. Hindi ako magpapasa ng resume, pero mamaya may tatawag sa akin ng trabaho. Woohoo! Yeah. Kaya Panginoon, meron akong business, and I know this business ay binigay niyo sa akin. Hihingi ako ng himala. First day ng business, may hit ko yung 1 million. Woohoo! Di ba? Minsan mga imposible and crazy prayers. Pero hindi ganun eh. Hindi instant yung Diyos eh. Sabi ko nga sa inyo, God is rarely early, but He is never late. Pero kung meron binigay na vision sa iyo ang Panginoon, maghintay ka. Pero during that waiting, meron kang kailangan gawin. Continue serving the Lord. Magpalakas ka ng iyong pananampalataya. Kasi according to James, during our time in the deep, when our faith is tested, it will produce what? Perseverance. Maturity. And from emotion-based faith nung una, because of our time in the deep, which is not an accident, which is placed there because merong dahilan ng Panginoon, it is to form our character. From emotion-based faith to a covenant-based faith. Naaalala mo na ngayon kung paano naging faithful sa iyong Panginoon. Ang faithfulness, ang pananampalataya hindi nakadepende sa emosyon. Faith is what? Trust in the character of God. Yun ang ibig sabihin nun. God is faithful. God never change. You are always favored by God. Hindi ka iniwan ng Panginoon. So the time that God is silent, doesn't mean wala siyang ginagawa. Remember the time of Jesus? Nasa cross. Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? The heaven is silent. But that silence means accomplishment. Accomplishment. So lahat na yan, pagdadaanan natin yan. We just have to wait. So write it down, listen, write it down, and wait. Always remember these 3 words, but the Lord. Maingay man yung problema, maingay man yung sitwasyon, ang daming nangyari sa buhay natin, tandaan natin na ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono. Na pag siya ay tumayo, wala tayong ibang gagawin ang buong creation, kundi what? Manahimik, silence, because He is in control. He is sovereign. God is a God of appointed time. So I don't know kung ano yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon. Panghawakan nyo yung vision na yan. Isulat mo na ngayon para hindi mo makalimutan. So dun sa mga time na nagiging malabo, na-challenge yung vision na yan, you can always go back dun sa iyong sinulat at alalahanin kung ano yung vision ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. So during our time of the deep, piliin yung maging righteous one. Listen, write, and wait. So, yakin about isa na pumikit. At tayo manalangin.